Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Mahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala panulo ang ginagabig paglao sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sining nga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran, mayong hapon good afternoon sa inyong atanan. Magandang welcome sa isa naman edisyon sang pagpalagad sang programa Youth Connect. Adlaw kita karon sang Biyernes Hunyo 27, tuig 2025. Mabiyan inina ang ika-4 kag katapusan nga Biyernes karon nga bulan sa Hunyo tuig 2025. Nag sa kinagan ang palatuntunan Youth Connect mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subong man sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong mga subitan palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag sumuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gigadlaw sa inyong atanan. Ginatamya taman sa isa kamay-ayad gadlaw ang aton nga mga kulturan nga mga overseas Filipino workers na Filipinos living abroad. Mabiyan sa aton siling nga pagpalagad subong iya nga hapon, isa naman ka sig storya sang pamatanon ang aton nga ika mabati sa inyo, particularly isa naman ka scholar sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Naka-graduate mga biyan nga magna cum laude sa iya sining pag-eskwela sa Capiz State University, Dayao Campus. Ibalo naton sining lamang madugay ang astig storya ni katropang Camille Kahutay. Ano ba lang iya sining mga inagyan antes malabot ang iya sining diploma kag paano ba laging bag-o sang scholarship program sang BFAR ang iya kabuhi bilang isa ka estudyante. Ang rason sa iya sining pagkuha sang kurso may kangtanan sa pagpangisda kag ang iya mga plano para mabuligan pasanyo ang sektor sang palangisdaan sa aton sining rehiyon.
Ina ang pila sa mga palamangkutanon ang biyag naton mahatagan sabat sa aton sini nga pagpangaragad subong iyang hapon. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:08 sa hapon. Magluwas din mga biyan, maghatag magkita sa pila ng mga updates. Gikan sa danoy tuhay ng mga ahensya sa gobyerno, particularly mga biyan, ang pagpangibabaw sa duha ka bulutuan, ang Central Philippine University ug Aklan State University sa bago gilamang natapos nga pelikula agraryo 2025. Ang kabugusan nga resulta sa sining nga film competition aton nga patpaton sa hindi lamang madugay. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:08 na sa hapon. Sa atong pagpanumbalik mga biyan, mangingko po na nato ang atong bisita of the week si katropang Camille Kahutay sa Kapsu Dayaw Campus. Ini kagiban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming binatuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591.
Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lalaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti. In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
Oras sa Radyo Pilipinas, alauna 17 na sa hapon. Sa hapon na pamatka mo sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. You connect. Mabiyan sa linggo na kaina, maging po natin sa itong pagpakalagad, subong iyang hapon. Ang isa sa mga scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga nag-graduate nga magna cum laude sa iya sining pagtapos sa iyang kurso sa kolehiyo. It is our honor nga makaupod sa atong sining pagpakalagad subong iyang hapon si Miss Camille Kahutay sa Capsu Dayaw Campus. Tropang Camille, mayong hapon and welcome sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Maayong hapon, katropang JP, subong sa aton nga mga kabyanan nga nanging kaupod nato na sa sining programa sa aton nga Youth Connect. I'm so happy nga na-invite ninyo bilang guest sa sining nga kahaponanan. Ayun, katropang Camille, congratulations no, sa imo sining pag-graduate sa kolehiyo bilang isa ka magna cum laude kag sa imo nga journey bilang isa nga scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. But for most, no, sa mga wala pa nakakilala sa imo, katropang Camille, sino bala si katropang Camille Kahutay? So sa liwat, maayong hapon. I am Camille Kahutay. So I am 21 years young, kaya hindi pa man taod. So I am from Barangay Asluman, Carles, Iloilo. So islander, gid ko ya, sa Isla de Gigante sa Norte. So I was raised here, kag diri naman ako nag-grow and subong ari ko diri ko sa isla. So medyo struggle pa sa internet kay medyo kadula. And I took my elementary education at Asluman Elementary School, diri man nga isla, and my secondary education at Granada National High School, still here sa island. And recently, I graduated my bachelor's degree in fisheries at Capiz State University, Dayaw Satellite College, last June 18, 2025. So that's who I am sa mga wala nakakilala sa akin. Ayun, Yes. although nga sa Capiz gali nag-graduate si katropang Camille, pero kaangay ko man siya gali nga taga Quinto Distrito, no? I'm from Sara, katropang Camille, and you are from Carles. And Yes. katropang Camille, no? How it feels, no? Nga nakatapos ka na sa kolehiyo, kag may paaman pa nga Latin honor. You know what, katropang JP, as of now, it really feels surreal pag hapon. Though hindi pa ko gyapon kapati since never in my life nga gin-imagine ko gid nga magka-Latin honor. Yes, gina-dream ko nga magka-graduate pero hindi fisheries, wala isang Latin honor, and the blessing in disguise BFAR through their fisheries scholarship program nga gin-offer man sa ako, nga gin-applyan ko man, nga pinagi sina really makasabi ko nga tama ka-smooth sang ako nga college journey. And imagine, nag-graduate ko this year, kag wow, may bonus pa nga Latin honor. And ang hindi ko ma-explain na ako na batsyagan, kalipay, nga daw, na pressure, nga still happy gid sa ihapon. So, hindi ko ma-define ko ano, kung nabatsyagan sa sinigid ang hation, katropang JP. Yun, katropang Camille, you've mentioned, no? Though somehow this is far from what you expected, no? Ang pagtapos sa kurso ng fisheries and to graduate with a Latin honor, particularly bilang isa ka magna cum laude. May know ano gid kung tani ang kurso nga gusto ni katropang Camille, kag paano ikaw nag-end up with a fisheries course? Childhood, since bata, bagay ko ya, childhood dream ko gid nga magsulod in a medical course. Gusto ko gid sa medical field. I want to be a doctor, and if hindi mangit ko mag-doctor, bisan mag-nurse na lang, wala ako nga dream. Kay I love gusto ko get or love, malapit sa akong dagi person ang medical.
Pero since nakita ko man nga hindi kaya sa akong family, since pigado lang man, ari lang pagid kami sa Islam, medyo mabudlay. Hamba ko, nag-pray gid ko yan sa Ginoo. Hamba ko, Lord, any course related sa science, okay na ko. Bisan hindi na ko mag-doctor. And then, there's this angel, naging padala ni God, in the name of Noel Jovic Velarde, also a BFAR scholar. I don't know kung nakagraduate na sa that time or man-graduate pa lang. Nag-tap siya sa akon nga why not mag-apply ko sa BFAR scholar. I-try ko lang ko, no? Tiyampa ko, aba ko hindi man ko magsulod into fisheries na course. Bako mag-apply ko ba or hindi. Pero aba ko, kasing pala, wala man yung madula sa akon ko mag-try. And then, nag-apply ko. Pero, hassle free ko yung tama kay si Manang Leovic, siya gid ang nag-asikaso sa ako yung papers, application, tanang-tanang nga kinahanglan. And then, I took the scholarship exam. As in, super pasimpalad lang gid. And then, siguro mga 2 months after, nagwa ang result. Siyempre, wala din isang signal sa amon kay wala gani remote area, gani ang isla. At tingala lang ko nga may nag-congrats. Naman may nag-congrats sa ako, wala man ko may gindagan or anything. And then naman tagali, I passed BFAR nga scholarship. Daw, pila lang man to ako nasabtan siya ako. Nakapasa ko pang GP since medyo layo gani sa akon nga life ang fisheries nga field. So that's the story nga man ang BFAR scholar ko. Kag tama siya kalayo sa gusto ko gitani nga kurso. Pero may common denominator. It's all about science. So still, it's okay for me. And very satisfied ka. And with that, Katropang Camille, when mo na-realize nga, although hindi mo ni siya dream course, kumbaga, ang kurso nga fisheries, nga para gidman gali sa imo ang ini nga kurso? Ayun, it seems may ara kita sa technical difficulty right now. No? Probably sa internet connection ni Katropang Camille. Try naton nga mapamatian liwat si Katropang Camille, no? Katropang Camille, since na-share mo yun, ang imogin nga target or the goal is to have to become a student under sa medical profession ng mga courses. But when mo na-realize or the plot twist, kumbaga, na-realize mo nga indeed, no, fisheries giman gali ang para sa akon. You know what, Katropang JP, kasi ato niya mga tagpalamati. Sa first year ko, since nag-start ito college as sang pandemic gid. So nagduble ang struggle since bago sa akon nga life ng fisheries and then online, tama kabudlay, grabbing adjustment. Sa first year ko, hindi ko gyapon feel na fisheries gid ang para sa akon. Pero sa second year na ko, nag-face to face, dito ko na-experience kung gaano ka-wide ang fisheries nga course. Hindi siya fisheries lang, kundi fisheries gid sa gali. And I feel so proud nga nag-take ko fisheries. Kaya ba ako, dati, dream ko lang nga maging doktor. Siyempre sa mga tao. Pero now, pwede man ko gali maging doktor. Pero sa mga isda galing, which is okay. Which is kanami gihapon sa feeling. Kaya na-enjoy ko siya. Though mabudlay. Really, tama, kabudlay maging fisheries. Pero sa second year na ko until third year, dito ko na-realize nga ang kabudlay gali, once nga maka-adjust ka na, maka-adapt ka na, and then doon na-embrace mo na or na-accept mo na sino kagalingon that this is really your field, ang magiging para sa imo. That time, ginbaton ko na. Fisheries gid ang para sa akon. Before I proceed sa mga questions on how BFAR changed your life as a student, kaga sa inyo sa nga pamilya, katropang kami, kasi may mga kilala man kita before, no, nga nagkuha sa political science, nagkuha sa engineering, but end up to becoming a medical doctor. Are you closing the doors sa siningahandom nga mga isa ka doktor sa mga tao? Well, siguro, for now, walang gid katrapang JP, though wala pa gid ka sink in sa akon. Pero if
if ever given a chance, why not? Na, di ba? That's my childhood dream ko. Gusto ko siya na-experience. Gusto ko siya gapon tahakon yung field. Bisan pa, fisheries nga course ako nakasubong. Pero, if given a chance. Pero kung mag-okay naman ang ako nga life in this field, then be it. So, bahala na lang si God kung ano man yung plano para sa akon. Ayun. So let's talk about the changes sang na nag-abot si BFAR Scholarship sa imo sininga kabuhi. Can you share with us, Katropang Camille, kung paano ginbag-o no, sang BFAR ang imo sininga kabuhi bilang isa ka estudyante? So, bilang estudyante, tamagi dyan kabudlay, especially taga-isla ka pa, and then, sanggin take ko nga course, damo-damo actually mga rumors, mga hambal-hambal nga, makakasiling ka nga, ano ang labot yo. Kaya, pinabatian ko nga, taga-isla ka na gani, tapos nag-fisheries ka pa. Pero, tungod sa BFAR nga scholarship, nag-stand firm because ako ng course. Hambal ko, pinagi sa sining nga offer, sining opportunities ang BFAR. Wala na ako gapangayo sa akong parents ng allowance. And one thing is, makasupport ko sila ginagmay, especially medications, mga maintenance sa akong parents, makabulig ko sa ila. And hindi ko burden sa akong mga utod nga nag-work since I have my monthly allowance and hindi lang madamo pa sa mga benefits. So before, kalayo isang diferensya sang life naman before sa susubong. Kay dati, syempre yung guest ako galing at Rapang JP, na-witness ko gid kung paano mag-struggle ang akong nga parents, especially ang akong father sa akong mga magulang as they enter college. Kag inang every week gapa mo problema sila kung di nakuha sang ipadalang allowance, di makakita sa kwarta nga i-sustain. So muna, and then I promised to myself nga bako sa akong nga tion, sa akong nga term, or sa akong nga time, hindi ko gusto nga makita ang amos nga kaguday sa akong parents. And I thank God nga nag-abot si BFAR. Nag-abot si BFAR Scholarship wherein siya ang nag-alaga, ang nag-alay-ay, kag nag-carry gid sa akon in the entire 4 years of sitting at journey sa college. So, kung i-sum up ko lang gid siguro, Katropang JP, ang life naman before kag life ko subong, mas matabuhay ang pag-college na ko. Sa time college na mga magulang. Kay sa akong nga time, nag-less ang struggle, kag ang pamroblema sa kilikanan ko, especially sa mga financial matters. So, I'm gonna add pang JP. It's good to know, no? Nga kanari matian nga you turned your struggles into inspiration para maka-abulig sa imo sining nga pamilya. Bilang first-hand witness, no? Sa nga inyong mga pinang-agyan sa kabuhi, gingamit mo ning inspirasyon para hindi na mabudlayan ang imo sining nga ginikanan. Baby, no, ano ang trabaho sa imo sining nga ginikanan, Katropang Camille, kaga pila kamo nga mag-ululutod? Bali ang akong father, dati, nag-isda man siya. Pero sa nagkaedad na siya, wala na, kaya hindi niya na kaya. Pero, isa siya ka boat carpenter. Still related gihapon sa isda yung trabaho. Nagapamanday siya sa mga boats. So, and then na ako ng mga magulang ang nag-operate. Bali sila ang nagadala sa mga boat naman. And then, ako naman nga mother is a housewife. So, siya lang nag-alaga sa someone. And, doon dira makita, o gid nga, amo na bala, ng syempre, majority sang mga pumuloyo diri sa isla is nag-rely lang gid sa dagat. Kumbaga, kadamo-damo sang demand, pero gamay-gamay ang supply sang dagat, nga pwede namon mabaton. So, amo na, doon nakita ko gid dayon nga para nga daw need ko gid mangita sang way para malasen gid ang burden sa akon nga ginikanan. Pila ka mo nga mag-utod, Katropang Camille, you mentioned kay ina, no, nga nag-eskwela man sa kolehiyo before ang imo sining nga mga utod. Were they able to graduate, Katropang Camille?
We are five. We are five siblings. Ako ang youngest. Then, duwa sa akong mga magulang nakagraduate na. Then, ang amon nga eldest, still nagapalawod, nagapanglukos, speed. Ang gamit pala ang bubo. Amo na yung amo na iya, ubra. Kag amo man ang away, nga gin-sustain niya man ang amon nga pag-eskwela. So, mga may pagid kami since siya ganang gapalawod. And then, ang isa ko naman kamagulang is nagatrabaho, pero way now, subang sa balay. So, bale, sa 5 kami, 3 kami ang nakagraduate. Wow. And still, ang duwa, Mayo, pamanggihapon ang pangabuhi. That's a commendable feat, no? Imagine na si tatay ninyo, sa pag-isda lang ang ginasaligan before, kaga si nanay ninyo, housewife, kanaga-atipan sa inyo, but still they were able to send kag napatapos 3 gid sa inyo siniyang pamilya katropang Camille. Congratulations Yes. gid no sa imo sini nga ginikanan kag suwman sa inyo sini nga mga kamagulangan nga nagbulig pa eskwela sa inyo. Katropang Camille na Yes. pamangkot na kaila kag paano naman ang imo sini nga journey no sa pag-apply sa sining BFAR scholarship na mention mo kaina nga do hapos lang ang imo sini iya nga pagwa kay may isa ikaw kakilala nga do nag-asikaso gid sa imo sining application, but we know no sa imo Yes. sining journey ano ang mga mabudlay nga part is during the interview or during the examination kag ano ang mga mahatag mo nga tips kag reminders sa aton sini nga mga tagpalamati. So siguro sa number ko ng kalina, nga smooth lang gani ang process since may nagbulig sa akon. Siguro ang mabudlay lang gid nga part kay amo na gani kumbaga dong may hold back sa akon kung i-take ko gid man gali ang entrance exam. Pero kumbaga may nag-push man sa akon nga i-take ko kay kinahanglan ko kay makabulig sa akon. And then I learned nga there's nothing wrong to try. Hindi ka mangin madinalag-on kung hindi mo pag-itry ang isa kabutang. And that's isa sa mga tip na ihatag ko sa mga aspirants. Hindi lang actually sa mga gusto mag-take tertiaries, kundi sa tanan nga mga pamatanon. No? Please share your first, let God lead the way. So, muna kita number 1 ko nga motto, kaya ba ko, actually, nang ano ko, undecided ko katama. Ang ba ko, Lord, ano ang course ko nga kwaon, kaya ba ko, bisan ano lang, basta related sa science and anything. So, sila time, ang ba ko, do kinahanglan ko gid ni. Pero Lord, ikaw ang manguna. Lead me kung doing may kapakadto. And then, yes, He leads me. And then, second, sa ating mga pamatanon, isa sa mga tiping hatag ko sa inyo is that always remember nga mas importante ang first step sang sa last step. No? It's importante gid ang ato sa finish line kung hindi ka mag-umpisa sa una. And then, the last one is, it's okay na ma-fail ka. It's okay na ma-stumble ka. That's part of success. It's part of the process. So, sa mga youth natin, try lang imo nga fortune, i-grab ang opportunity, kay malay mo yun ang opportunity once na mag-abot sa imo kabuhi. And look at me, gin-try ko lang, and now I am a graduate already. Yun. So again no, sa aton sini nga mga tagpalamati kabay no nga pamarisan yo ang panimuot or wisdom ni katropang Camille Kahutay. Hambal galing nila every big accomplishments starts with a decision to try. No? Hindi man malabot naton ang pinakadalagkuan nga kadalagan kung wala kita nagsugod no sa pagdesisyon nga tistingan ini. Katropang Camille no, you mentioned you are from the island barangay of Carles. Kag perhaps isa gid ini sa pinakamalayo man nga barangay sa aton nga probinsya. And you studied in Capiz, no? Maybe no ang Dayo campus, hindi ini sa katropang Camille na Banwa. Ang Dayo campus is sa Rojas gid siya, barangay siya sa Rojas City gid. And ang fun fact pagid kay malayo pagid saya kung malayo kung ari ko sa pinakapunta nga barangay San Carlos which is ang isla malayo pagid gali ako nya eskwelahan. So from Rojas City
one ride lang man sa tricycle and then makalabot ka naman sa Dayaw. So hindi gid siya super layo pero kung i-share ko lang gid ang kalayoon bala sang ginastayan ko diri sa isla, dagang kalayoon sang eskwelahan ko nga gin-enrollan. So tama kalayo but still na-survive, but still naka-graduate. Oh, I asked that question kay Luyag naton nga may baluan man kung paano ikaw nag-adjust or ano ka budlay nga ti all your life no ara ka dira sa isla sang Asluman dira sa inyo sining nga barangay sa Carles. Then suddenly because of the dream no to have a college diploma nagsaylo ikaw sa iyak pa nga probinsya sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Ano ang mga kabudlayan kag adjustment giil ubra ni Camille para nga malampuwasan ang ini nga problema? So sa mga budlayan may ara gid ka tropang JP na. First gid dira ang kakapo sa biyahe. Since kumbaga ma-reserve ka gid one day para lang gid sa biyahe from island pakadto gid sa Capiz or sa Rojas. And then isa pa gid syempre hindi ka makapuli insigida. Kumbaga ma-homesick ka kisa pero hindi ka gid makapuli dali-dali since kinahanglan nimo i-consider nga pila bala ka days ang stay ko sa amon balay. Kay one day pa lang biyahe mo na nga daan. Hay kung imo bakante nga adlaw is duwa lang, kumbaga imo 2 days, pakadto pa ka rin mo lang, hindi ka na kapahuway, stay mismo sa inyo balay, kaysa isa pa lang kadlaw nga biyahe nimo, kapoy ka na. So muna mga adjustment nga, man ang mga kabudlayan, nga get adjustment to get some pila, get ka mas. And of course, isa pa gid is syempre ang environment nga ginstayan akon. Nag-stay ko actually sa akong family sa Rojas, sa Barangay Bara. And then, dati, gusto ko tani mag-board. Kaya syempre, muna gid man typical ba sa estudyante ka, mag-board ka gid kung layo sa inyo nga panimalay. Pero there's this family, gid open, gid nila ilang balay para sa akon. As in, zero amount. Libre akong pagkaon, libre akon nga ilistaran, tanan, libre. Kumbaga gintrato ko nila nga anak nila and by that time ako ni struggle nagaganhagan since may balay ko nga pulian sa Rojas and anytime pwede man ko kapuli sa isla kung bakante na akon. So siguro ang pinaka-struggle lang gid is that nga amo na malayo ko sa akong panimalay hindi ko insigida makapuli dapat timingon ko gid nga may long weekend, holidays and damo ko bakante nga adlaw para makapuli. Ayun, no? Makarelate kita na sa estado sa mapuli sa gabi pagka the next day or hapon, no? Mabalik naman sa syudad. Doon ka, ngayon lang nagpuli ka para magsimhot lang sa hangin. Katropang Camille, ang imo naman sa ning journey, no? Bilang isa ka estudyante, bilang isa ka fishery student sa Capsu Dayaw Campus, ano ba lang ang ginatun-an? Okay, base may mga interesado sa aton sining mga tagpalamati nga magtuon man sa inyo sining nga kurso nga fisheries. Ano ang mga dapat lauman sa aton sining nga mga katropa nga nagapamati subong kung mag-eskwela sila sa inyo nga kurso? So sa mga curious dira ng mga katropa naton nga gusto mahibal-an kung ano ang amon ginatun-an nga man dugo patay-patay gid kami eskwela sa sining nga kurso. Well, madamo kag malapad nga field ang fisheries. Hindi mo lang tun-an ang mga isda, ang ilang mga pangalan, pila kabilog ila buog. Diin sila makita sa kadadalman bala kung sa nabaw nga tubig. Ano ilang nga mga family name, mga scientific name, kundi matun-an nyo man ang mga fishing ground naton. Hindi lang diri sa Pilipinas, kundi sa ibang mga lugar. Ano nga mga lugar na kinahanglan naton hatagan sa atensyon agud nga proteksyonan. Ilabinagid sa aton nga mga areas nga tama ka-depleted ang population sa isda. And isa pa gid sa kanami sini kay maintindihan no gid kung ano ang status sang aton pangisdaan, sang aton kadagatan. You know what? More than 70% sang aton kalibutan is ocean. And kadamo man sa mga tao nga nag-rely sa ocean. Kung baga sa sininga course, maintindihan gid kung paano naton proteksyonan
kagtatapon gid ang aton kadagatan kay most of us nag-rely dire eh. So hindi ka lang makatuon sa ano ng mga isda, mga pangalan sina kumbaga may realize mo man nga ang imo ginakaon nga isda natun-an naman nahibaloan nimo nga ini may istorya man gali sa mga nakatropang JP. Grabe no, kadamo sa inyo nga mga natunan ang pamangkot katropang Camille. Ano bala kadamo ang mga oportunidad nga nagahulat sa isa ka fishery student or fishery graduate in that matter? So far, madamo. So especially kung nakapasar ka sa board exam, madamo makakagigit actually sudlan. And if ever gani kung hindi ka man actually mag-take sa board exam, may kilala man ko nga still nag-work sa BFAR. Pero sa senior field, pwede kaya maging teacher or maging professor sa fisheries man mismo nga program. And other than that, pwede kapag gidya maka-take courses nga related pagit sa isda or gusto niyo mag-bridge, like maging coast guard ka for example. And actually, madamo pa. Gusto niyo maging professor sa isa ka eskwelahan, gusto niyo mag-work sa BFAR mismo, gusto niyo nga mag-work gid sa field sa fisheries, kung gusto mo gid bala nga i-embrace mo gid ang pagiging fisheries graduate. Actually, madamo katropang GP. Kinahanglan mo lang i-widen ang imo nga mind, i-open ang imo nga heart sa mga opportunities na kinahanglan mo i-try. Kay sometimes, yung isa, kung di kita nahadlok, ang pa nang ambutang ang para sa aton, actually. And on your part, no, personally, katropang Camille, ano naman ang imo sining nga plano now that you are a graduate of the fisheries course kag isa pa ka magna cum laude? You know what, katropang JP, pag-graduate ka gid, amba ko, paano ko dayon after graduation? As in, super blank. Plano-plano, ang iba nag-review na, ang iba nagapanghakot na review materials. Bako, Lord, yung man pa natin order mo ko nga wala man gani plano, ako daw una. So, currently, medyo may nag-sync in, nasa konotok na this October, may board exam ng fisheries. Ang bako, may 3 months pa man yung preparation. Kaya sa pa, if magtambay man ko din sa isla, kasad nga daan, wala na ko allowance. Siyempre, tapos na ang term ni BFAR sa amon nga mag-send allowance monthly. Papa ko, wala na ko kwarta nga batunon, wala na ko allowance. Kung magtambay ko, di ba pasagod lang ko sa ako ni gitikanan. Bako ma-review na lang ko. Katabang gusto ko nga makapasar sa board exam. I know, hindi lang ako. Siguro most of us nga nag-graduate gusto nga makapasar. So, ako plano ang muna. Gusto ko nga mag-review kag hopefully, with God's grace, nga makapasar sa board exam kag makasulod, syempre, sa trabaho. And gusto ko actually mag-work sa BFAR. Syempre, dako-dako. Ganda nga ako nga utang nga kabalas lang. Kag gusto ko nga pasalamatan, syempre, ang BFAR since sila gid actually, bagid ko yan nga sila gid ang nagpa-eskwela sa akon in the entire 4 years. Ayun. Looking forward gid sa imo sining nga kadalagan sa imong pagakuwaon nga licensure examination katropang Camille. This time katropang Camille, luyag ko may baluan ano naman ang imo sining nga panuwagon sa mga publiko, especially sa aton sining nga mga pamatan-on for us to further improve our fishery sector. So may appeal ang siguro na labi na gid sa aton yung government here within Western Visayas. So ako din nakita ko gid nga ang aton nga kaisdaan really depleted na gid, no, tungod sa overfishing gani and then mga illegal pa nga pagpangisda nga ang iban gasobra-sobra ang pagpanguha din ang iban tulad na siyang may makuha. Tapos be responsible stewards. Kung amo sa inyo nga mga posisyon because you are interested, because may salig kami sa inyo nga maming maayo kamo nga mga leaders, good to nga ma-impose maayo ang mga rules, ang mga regulation hanungod sa ating pangisdaan. And I want to appeal nga please
buligi ninyo ang tanan nga mga pumuluyo nga magkakabuhi nga still may isda pa nga makuha, still ang ocean is safe pa nga mangin palalawran sa mga katawhan nga kung ano man ang naubra nga mga lahi o kung nga mga rules kabe pa kung tani nga mahimo sa gilayon agud to nga matapna ni nga mga illegal nga buluhaton sa aton nga pagisdaan. Kaya actually ang kaluloy dire is kami nga mga younger generations kag ang mga gasunod pa sa amon. So kung padayunon lang nga hindi bala pagpangalagaan sang maayo ang kadagatan, then maybe wala na sang isda in the future. And that's a sad truth. So, amo na ako nga appeal, panawagan sa aton ng government. So, be responsible stewards kag magabuligay kita agud nga aton tang isdaan still healthy and still pwede tagit isdaan. Ayun, sa kubay makalabot ini no sa mga halalang opisyal sa aton sining probinsya, rehiyon, edi by next week no we're expecting a fresh term para sa mga newly elected and re-elected official sa aton sining nga pungsod. Katong kami lastly ang imo sining mga luyag pasalamatan. For sure, you are not alone in this journey. Madamo sang tawo organisasyon nga nagbulig kay katropang Camille Kahutay para makalabot sa iya sining nga nagadangatan subong adlaw. Yes, actually kada mo. So, first and foremost, gusto ko gaya pasalamatan gaya ang Ginoo kay everything nga nagakadabo sa akon subong ni akon lang kundi halingid sa iya. And of course, sa B4 Region 6 in the leadership of Ma'am Rina Pari, and of course, Ma'am Marichu Palapas and Ma'am Fiona nga taga-update permis sa amon nga stipend, sa amon nga allowance, to Ma'am Marichu sa amon nga scholarship coordinator. I'd like to thank you kay sa tanan man nga mga tao behind B4. I just want you to know nga ginalagaan yung gid ko sang sobra-sobra. Kung paano ko ginalagaan sa akong family, amo yung man ko ginalagaan sa nag-college. Nako, so thank you so much sa akong mga family, labi na gid sa akong nga parents nga hindi man sila maka-provide or maka-support to me financially nga kinahanglan ko get since may allowance man ko, pero their moral support, they serve as my backbone labi na gid sa mga struggles ko sa college. Of course sa akon nga mga professors, sa amon nga eskwelahan, sa amon nga mga faculty, sa amon nga dean, sa amon nga facilitators, thank you gid sa inyo kay bisan mabudlay ang field or ang course na take namon kag natudon nyo man sa amon, still nangin patient kamo sa pagtudo sa amon. Sa akong mga classmates nga nangin tupod ko sining kabudlayan yung kurso, my friends, and to my fellow B4 scholars man nga syempre I know almost tanan kita same ang struggle nga kinagyan kag nag-update man kita, especially sa mga kinahanglanon naton nga obrahon, sa mga kinahanglanon i-submit. So I'd like to thank you all kag sa iban pa nga hindi ko man na-mention, and of course to my SDA family, Seventh Day Adventist family, kay I know ginapray ko nila every time nga may na-achieve ko nga something, ragid sila for me and they're always praying for me. So I'd like to thank them also kay dila ko gid na feel nga bisan na nagkalikabudlay sa akong life subong still may mga tao nga nag-pray for me, and hindi ko mag-wonder nga man nalabot ko ini nga success kay tungod sa mga tao nga nagapalibot sa akon, nagapalangga sa akon kag nag-pray kaupod sa akon. And to the person sent by the Lord no to inform you about the scholarship program no ko, thank you man sa iya. Yes. Na mention mo na sa kaina Kay Manong Leovic Velarde. Ayun, katropang kami, lastly, ang imo sining nga mabiling nga mensahe sa aton sining nga mga tagpalamti, especially sa aton nga mga pamatanon subong iyang hapon. So, to our young people, listen carefully. I know this is related sa fisheries, pero I know makarelated ka mo din. Here's a message for you. Don't let the fish disappear from your TikTok feed. Okay, I know, tama, sobrang babad sa social media. So don't let the fish disappear from your TikTok feed. Use your power, use your voice, and your dream
to support sustainable fishing. Gamiton naton ang aton gintaha nga way, use it agud to nga mabuligan naton tatap ang aton nga dunang manggad, especially ang aton kadagatan. Madamong nga salamat katropang Camille for sharing with us your astig storya kagabay no nang ina mabinungahon gid ang aton sining paghinon-anon sa imo, especially sa aton sining mga katropa nga nagaplano na karon nga mag-enroll no sa kurso nga fisheries ka mag-apply sa scholarship program sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Katropang Camille Kahutay for your works and for your words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. There you have it, mga biyan, si katropang Camille Kahutay, ang magna cum laude graduate sa Kapsu Dayaw Campus, kag nangin scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabay nangin na mabinungahon gid ang aton sining hinon-anon sa isa naman ka scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa mga nabitin sa aton sining episode, subong iyang hapon, don't worry. Sa masunod nga episode sang Youth Connect sa pagid ka BFAR Scholar ang aton sini mangin bisita. Ang masunod nga bisita sa Youth Connect nagahali naman sa Aklan State University. Nagibalo naman nato ng iya sining rason sang pagpadayon, rason sang pagkuha sang kurso nga fisheries. Nagrason ng iyang pag-apply sa BFAR Scholarship Program. Ano ba lang nag-bully ang BFAR sa iya sining pag-eskwela sa kolehiyo? Sa mga curious kung ano ang mga bintaha sa isa ka scholar sa BFAR, lakip man lang sa imo nga mabaton ang 5,000 pesos nga monthly stipend, monthly ha, sa sulod sa 4 ka tuig. Magwa sila may 2,000 pesos pagid nga semestral book allowance, may 1,500 pesos nga one-time uniform allowance, 3,000 pesos nga one-time relocation allowance, may 1,500 pesos pagid nga graduation support, may 3,000 pesos nga on-the-job training support, kag 7,000 pesos nga thesis o kung special problem support. Ang isa pagid sa pinakamanami nga feature sa sining scholarship program ang paghatag reward or cash incentives sa BFAR sa ilang mga scholar nga nakatapos nga may Latin honor. Angay ni katropang Camille, may gimbaton pagin ini siyang 30,000 pesos. Imagine, yung pa-eskwela ka na, may 30,000 pesos ka pa. At sa mga cum laude naman, 20,000 pesos. Ang kadako nga bagay ni, especially sa aton nga mga estudyante, nga problema gid ang ila sining nga allowance, matrikula, even ang ila sining nga pang OJT. So congratulations kid diwat sa mga scholar ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nag-madinalagon sila sining nga pagtuon subong iyang school year 2025-2026. Samtang congratulate naman ha ang tatlo pagid ka scholar nasang sining karon lang natapos man sa ila sining pag-eskwela pagliwas sa mga na-feature na before from ISUPIS and University of or Aklan State University. Gina-congratulate naman mga biyan ang mga Latin honor graduates na Sandaya Elamer Bartulay sa Kapsu Dayaw Satellite College na nag-graduate nga cum laude. Subong man si Patricia Marie Orsia kag John Ray Bangoy
sa University of Antique Tario Lim Memorial Campus nga pareho nga nag-graduate nga cum laude. May pa nga ang inyong mga istorya kag kadalagan. Ang inspirasyon man si ban nga pamatanon nga magkuha siyang kurso sa fisheries kag mag-apply sa scholarship program sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ano yung mga na-mention tayo na ang Pelikula Agrario 2025 sa Dar Western Visayas. Luyag talang i-congratulate ang tanang mga nagdalaog alin sa 7 kabulutuan sa Western Visayas including Negros Occidental. Giningadlan nga Best ARBO Film or ARBO Film ang pelikula nga ang pagtililipon sa mga damgo sa Central Philippine University nga nakuha ang Best ARBO Film, Best in Screenplay, Best in Cinematography kag Best Actor. Samtang ang titulo sa Aklan State University ang nagpangrabaw bilang Best ARB Film kag nakuha man sini ang Best Director. Ang pelikula nga ang pagtilipon sa mga damgo sa CPU nagasaysay sa mga inagyan sa Manduawak Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative nga isa ka arbo gikan sa San Dionisio, Iloilo. Samtang ang titulo nga pelikula sang Asu ang nagasaysay naman sa nanging kabuhi ni Jean Sonyo, isa ka ARB kagatapos ang Atianon Bukidnon Tribe sa Libaca, Waklan. Congratulations man sa second best Arbo film ang yabok ko nangin amo na panagihan sa West Visayas State University. Third best Arbo film ang Kamana Kids sa Aklan State University. Second best ARB film ang Kung Anong May Ara sa University of San Agustin. Third best film sa ARB category ang Tubo Tapas Pangko sa University of Negros Occidental Recoletos. Honorable mention ang Paghigugma sa Tunga Kang Uma sa University of Antique. Best in Screenplay ang Pagtilipon sa mga damgo. Best in Editing ang Kung Anong May Ara kag Best in Cinematography ang Pagtilipon. Best Director si Noreen May Lungares sa titulo sa Aklan State University. Best Actor si Rodmal Eli Ador sa Central Philippine University. Kag Best Actress si Daniela Dairit sa West Visayas State University. Kag sa inyo nga nagupod sa atong sining nga pagpangaragag subong iya nga hapon. Madamo gid nga salamat. Kay Ma'am Welma Aguirre, kay Sir Chris Emsley, kay Sir Ken Vic, kay Ma'am Joylene Refel Montibon. Kag sa tanan nga nagupod sa atong sining nga pagpangaragag sa men and women sa BFAR Region 6. Madamo gid nga salamat. Pero ito sa oras kinabilin sa atong sining nga pagpakalagad diri na gilamang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes Hunyo 27 tuig 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio kag Mr. Bermora Bintura, Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong nangin alagad JP Harbas. Madamo ka salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect, ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2